Breaking news mga kabayan. President Donald Trump inutusan ng Air Force na umatake sa Somalia. Bakit kaya? Pangalawang breaking news. Philippine Coast Guard nakatanggap ng ship vessel mula sa Philippine Red Cross. Pangatlong breaking news. Amerika may malaking banta sa China kung sakaling umatake ito sa Taiwan. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinabi ni Donald Trump na nag-utos siya ng military airstrike sa isang senior attack planner at iba pang mga grupo na nagmula sa Islamic State Group sa Somalia. Ayon sa post ni Trump sa social media, ang mga killers na ito na natagpuan naming nagtatago sa mga kuweba ay isang banta sa Estados Unidos at sa aming mga kaalyado. Sinira ng mga pag-atake ang mga kuweba na tinitirhan ng mga ito at napatay ang mga terorista sa paraan na walang nadamay na sibilyan. Sa isang post sa X, sinabi ng tanggapan ng Pangulo ng Somalia na nalaman nila ang tungkol sa pag-atake ng US na tumatarget sa senior Islamic State leadership sa hilagang bahagi ng bansa. Samantala, hindi naman pinangalanan ni Trump ang mga taong na-target sa mga pag-atake. Sa huling bahagi ng post ni Trump, sinabi niyang, "Hahanapin namin kayo at papatayin namin kayo." Ito daw ay mensahe niya para sa ISIS at sa lahat ng iba pang grupo na aatake sa US. Sa isang post sa X, sinabi ng Office of Somalia President na si Hassan Sheikh Mohamud na kinikilala niya ang walang patid na suporta ng Estados Unidos sa paglaban sa international terrorism at tinatanggap ang patuloy na pangako sa ilalim ng decisive leadership ni Pangulong Donald Trump. Sinabi rin ng post na ang pinakabagong operasyon ay nagpapatibay sa strong security partnership sa pagitan ng Somalia at ng Estados Unidos sa paglaban sa mga extremist threats. Sa isa pang statement, sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na base sa kanilang initial assessment, madaming operatives ang napatay sa nasabing airstrike habang wala namang nadamay na sibilyan. Sinabi ni Hegseth na ang mga pag-atake ay mas lalong nagpapababa sa kakayahan ng Islamic State na magplano at magsagawa ng mga terrorist attacks. Ito rin ay nagpapahayag ng isang clear signal na ang US ay laging nakahanda na hanapin at i-eliminate ang mga terorista. Sinabi niya na ang mga pag-ataking ito ay isinagawa sa kabundukan ng Golis sa hilagang silangan ng Somalia. Samantala, sa iba pang mga balita, sinabi ng Philippine Coast Guard nitong Biyernes na nakatanggap sila ng 55-meter vessel mula sa Philippine Red Cross, kung saan pinahayag ng chief ang pagnanais nitong magamit ang vessel para sa West Philippine Sea deployments. Ang barkong ito ay formal na dinonate sa pamamagitan ng Deed of Donation signing ceremony sa PRC National Headquarters sa Mandaluyong City noong Huwebes. Pinangunahan ni PRC Chief at dating Senador Richard Gordon at PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang seremonyang ito. Ayon sa statement ng PCG, ibinahagi ni Gordon ang kanyang pagnanais na epektibong magamit ang vessel, partikular na para sa mga remote area mission tulad ng Pag-asa Island. Ang Pag-asa Island ay ang pinakamalaking maritime feature sa Kalayaan Island Group na nagsisilbing seat of the local government ng municipality ng Kalayaan sa Palawan sa West Philippine Sea. Mahigit sa 400 local civilian, kabilang ang humigit kumulang 70 na bata, ang tumatawag sa isla bilang kanilang tahanan. Dito rin nakastationed ang ilang military, law enforcement at civilian government personnel. Gayunpaman, iginigit ng China ang pagmamay-ari sa Pag-asa Island alinsunod sa pag-aangkin ng soberanya nito sa buong South China Sea na ibinasura naman ng International Tribunal ruling noong 2016. Sa iba pang mga balita, ang strategy ng US Navy na naglalayong magparanas ng impyerno sa China sakaling magkaroon ng pagsalakay sa Taiwan ay naiulat na nasa tamang landas. Ang US Navy Captain na si Alex Campbell ay nag-reveal ng first phase ng Replicator Initiative
na naghahangad na makabuo ng isang hellscape at ito ay inaasahang mag-ooperate sa Agosto. Sa statement nito sa isang US Naval Institute Conference sa California, inihayag ni Captain Campbell na ang Replicator Initiative ay magagawang ma-meet ang layunin nito na mailagay ang multiple thousands of all-domain at writable autonomous systems to warfighters sa dadating na August ngayong taon. Ang terminong attritable ay tumutukoy sa isang design element na nag-e-exchange sa reliability at maintenance para sa inexpensive, reusable at ultimately disposable weapons. Ang parehong Hellscape at Replicator ay sinasabing closely related. Ang first phase ng Replicator project ay idinisenyo upang i-connect ang mga surface at subsurface drones maging ang loitering munitions upang makakreate ng isang Hellscape at upang mahadlangan ang Chinese invasion ng Taiwan. Samantala, ang ikalawang yugto ng programa ay magsasama ng mga system sa maritime at air domains, pati na rin ang pinagsamang software na magpo-focus sa pag-counter ng mga hostile drones. Ayon pa kay Campbell, hindi ito science and technology project. Ito ay naglalayong makarating sa production para sa mga field system bilang suporta sa US Indo-Pacific Command. Ito ay pag-acquire ng napakaraming wide and diverse set of systems at mga software. Ang pag-smash sa lahat ng ito nang magkakasama sa isang phase ay talagang maihahalin tulad sa isang commercial software tempos. Nilalayo ng US Replicator Initiative na mabilis na ma-scale at mailagay ang libu-libong attritable autonomous system sa pamamagitan ng paggamit ng artificial intelligence, robotics at commercial technology. Noong umaga ng September 3, inaresto ng FBI ang dalawang Chinese-American na sina Linda Sun at ang kanyang asawang si Christopher sa isang mansion sa Long Island, New York. Inaakusahan si Linda ng gobyerno ng China na isang secret agent. Kasabay nito, naiulat na pinalayas mula sa US ang Consul General ng China sa New York na si Hang Ping. Patuloy ang pagsisiyasat ng US kung paano isinasagawa ng mga diplomat ng China ang panghihimasok sa bansa at pinapalakas nila ang kampanya laban sa mga ilegal na ahente ng gobyerno ng China. Ang kaso ni Linda Sun ay ikinabahala ng Chinese-American community. Ito'y nagpapakita ng lawak ng pagpasok ng gobyerno ng China sa mga ahensya ng gobyerno ng US at mga grupo ng diaspora. Ito na ang pangatlong kaso ng espiya ng China na dumaan sa legal na proseso ng US nitong buwan, kasunod ng mga kaso ni Tango Jun at Wang Gujun. Kaya mas napagtutuunan ng pansin ang intelligence operations ng Beijing sa Amerika. Maraming nagtatanong kung sino talaga si Linda Sun at paano nauwi sa pag-aresto sa kanya ang pagpapatalsik sa Consul General ng China. Ang kasong may kinalaman sa espiya ay umabot na sa level ng diplomatikong issue sa pagitan ng US at China. Si Linda Sun, 41 taong gulang, ay ipinanganak sa China at lumipat sa US kasama ang kanyang mga magulang noong siya ay 5 pa lamang. Naging US citizen siya at bihasa sa wikang Chinese. Nagtapos siya ng bachelor's degree in political science sa Barnard College at master's degree in education sa Columbia University. Nagsilbi siya sa iba't ibang posisyon sa gobyerno ng estado ng New York sa nakalipas na 15 years. Kabilang na ang pagiging Chief of Staff ng dating Assemblywoman Grace Meng at bilang liaison sa Asian Community sa administrasyon ni Andrew Cuomo. Noong September 2021, nang maging gobernador si Kathy Hochul, itinalaga si Sun bilang Deputy Chief of Staff. Noong November 2022, naging Deputy Commissioner siya ng Department of Labor. Ngunit umalis din makalipas ang 5 buwan. Siya ang pinakamataas na Asian American sa pamahalaan ng estado noong panahong iyon. Si Christopher, 41 years old at asawa ni Linda, ay may ilang negosyo sa New York, kabilang ang isang seafood export company, wine shop at isang financial consulting firm. Madalas siyang umaasa sa mga serbisyo ng mga shipping agent na otorisado ng gobyerno ng China. Ayon sa pahayag mula sa US Department of Justice, binuksan ng isang federal court ang isang 65 pahinang kaso laban kay Linda Sun na inaakusahan ng paglabag at pakikipagsabwatan sa paglabag sa Foreign Agents Registration Act, FARA.
kasama sa mga paratang ang paglabag sa visa, pagpupuslit ng mga dayuhan, at pagsasabwatan sa money laundering. Kasama rin sa kaso ang kanyang asawang si Christopher na kinasuhan ng pakikipagsabwatan sa money laundering, bank fraud at identity theft. Sa isang pahayag, sinabi ni US Attorney Brian P. na habang mukhang nagsisilbi si Linda bilang Deputy Chief of Staff sa New York State, siya at ang kanyang asawa ay lihim na nagtrabaho para sa interes ng gobyerno ng China at ng Communist Party ng China. Isang tagapagsalita mula sa tanggapan ni Governor Kathy Hochul ang nagkumpirma na si Son ay dating empleyado ng Executive Chamber ng gobernador mahigit isang dekada na ang nakalipas. Natanggal si Sun sa trabaho noong March 2023 matapos lumabas ang ebidensya ng kanyang maling gawain at agad na inireport ang insidente sa mga autoridad. Ang tanggapan ng gobernador ay buong nakipagtulungan sa mga investigador. Parehong nakalaya si Linda Sun at Christopher sa piyansa noong araw ng kanilang pagkakaaresto. Ang piyansa ni Linda ay itinakda sa $1.5 million habang si Christopher naman ay $500,000. Ang kanilang susunod na pagdinig sa korte ay nakatakda sa September 25. Pinagbawalan din sila ng hukom na maglakbay maliban sa New York City, Long Island at mga estado ng Maine at New Hampshire. Pinaniniwalaan ng publiko na ang superior ni Linda Sun sa China ay ang Consul General ng China sa New York na si Hang Ping. Matapos ang pag-aresto kay Sun, naglabas ng pahayag si Governor Kathy Hochul na umaasa siyang mapatalsik si Hang Ping. Di nagtagal, kumalat ang balita na si Hang Ping ay wala na sa diplomatic mission ng New York. Gayunpaman, nilinaw ni Matthew Miller, tagapagsalita ng US State Department, na hindi nila pinalaya si Hang Ping. Umalis lang ito sa posisyon dahil natapos na ang regular na rotation cycle. Itinanggi rin ng Chinese Consulate na may kinalaman ang pag-alis ni Hang Ping sa kaso ni Sun at sinabing tinutupad lamang nito ang kanyang mga tungkulin. Kahit parehong itinanggi ng US at China ang ugnayan ng kaso ni Sun sa pag-alis ni Hang Ping, may mga naniniwala na si Hang Ping ay direktang sangkot sa mga iligal na gawain ni Sun. Ayon sa ilang mga tagapag-obserba, malamang na pinalaya si Hang Ping para maiwasan ang kahihiyan at naniniwala silang maaaring malapit na ang kanyang opisyal na pagpapatalsik mula sa US. Ayon sa mga pampublikong dokumento, nakasaad sa reklamo ng US prosecutor na may mga ebidensyang naglalaman ng emails at text messages mula 2016 hanggang 2022 na nagpapakita kung paano sumunod si Linda Sun sa mga utos ng Chinese Consulate. Tumayo siyang secret agent ng Chinese Communist Party at aktibo siyang sumali sa mga political activities na pabor sa interes ng China at CCP. Marami sa mga mensaheng ito ay galing mismo kay Hang Ping. Ayon sa batas ng US, kinakailangang magparehistro bilang foreign agent ang sino mang kumikilos para sa isang foreign country o political party, ngunit hindi ito ginawa ni Sun. Ibinunyag ng prosecutor na si Sun, isang naturalized US citizen na ipinanganak sa China, ay sadyang kumikilos sa ilalim ng mga utos ng mga opisyal ng gobyerno ng China. Inaakusahan din si Sun na ginamit ang kanyang posisyon upang harangin ang anumang ugnayan sa pagitan ng gobyerno ng Taiwan at ng pamahalaan ng New York. Noong June 2016, sa Select USA Investment Summit sa Washington, D.C., nagtangkang makipagpulong ang Taipei Economic and Cultural Office sa mga opisyal ng New York. Ngunit matapos makipag-ugnayan sa Chinese Consulate, sinadya ni Sun na harangin ang mga pulong na ito. Nagpasalamat ang mga opisyal ng China at sinabi ni Sun na nagawa ko na ang lahat ng tama. Noong January 2019, sumulat si Sun sa mga opisyal ng China. Sinasabing pinahahalagahan niya ang kanyang relasyon sa konsulado at ipinagmamalaki ang kanyang mga pagsusumikap na palakasin ang ugnayan ng estado ng New York sa China. Dagdag pa rito, ipinagmamalaki niyang naputol na niya lahat ng ugnayan sa pagitan ng TECO at ng estado. Tuwirang kinilala ng isang senior official mula sa Chinese Consulate ang mga hakbang ni Sun at sinabing siya ang pinakamahalagang link sa pagitan ng Departamento ng Politika ng China
at mga opisyal ng New York. Simula noon, bawat pagkakataong magtangkang makipag-ugnayan ang mga opisyal ng Taiwan sa estado, kumukonsulta si Sun sa Chinese consulate at ginagawa ang lahat upang harangin ang anumang komunikasyon. Noong Hulyo 2019, nang bumisita ang dating Pangulo ng Taiwan na si Tsai Ing-wen sa New York, hayagang sumama si Sun sa mga lokal na leader ng Chinese community sa Manhattan upang magprotesta laban sa kanyang pagbisita. Nang hingi ng mga opisyal ng China kung maaari bang mag-record ng mensahe ang gobernador ng New York para sa Lunar New Year, tinanong ni Linda Sun kung ano ang nais nilang iparating. Sagot ng mga opisyal, gusto lang nila ng pagbati at mga mensahe ng kooperasyon at sinabing huwag gawing masyadong pampulitika. Pagkatapos ay sinabi ni Sun kay Chinese Consulate General Hang Ping na nakipagtalo siya sa speechwriter ni Kathy Hochul, pinipilit na alisin ang anumang kritisismo sa pagtrato ng Beijing sa mga Uyghurs mula sa talumpati ng gobernador. Pinuri siya ni Hang Ping sa kanyang ginawa. Bukod dito, gumawa si Sun ng mga pekeng imbitasyon para sa mga political figure ng China na maglakbay sa US at nagsulat ng hindi otorisadong appointment letters para maisama ang isang Chinese na kababayan sa Asian American Advisory Committee ng gobernador ng New York. Dahil sa aktibong pagseserbisyo ni Sun sa CCP, nakatanggap siya ng malaking papuri mula sa mga autoridad ng China. Bilang kapalit, nakakuha si Linda Sun ng malaking pabor at benepisyo mula sa gobyerno ng China. Kabilang na ang pagproseso ng multi-million-dollar business deals para sa kanyang asawa sa China, pagbabayad ng lahat ng gastusin sa kanilang mga biyahe sa China, mga tiket sa mga eksklusibong konsyerto at sports events, at pati na rin sa pagkuha ng trabaho para sa kanyang pinsan sa China. Nakatanggap din siya ng mga espesyal na pagkain tulad ng Ning-styled salted duck mula sa mga personal na chef ng mga opisyal ng gobyerno ng China. Ayon sa reklamo, nakatanggap si Sun ng delicacy na ito ng hindi bababa sa 60 beses. Minsan pa nga'y diretsong inihatid sa bahay ng kanyang mga magulang. Gumamit ang mag-asawa ng mga ilegal na kinita para bumili ng mga mamahaling ari-arian, tulad ng isang 5-bedroom mansion sa Long Island, New York na kasalukuyang may halagang $4.1 million, isang kondominium sa Honolulu na nagkakahalaga ng $2.1 million, at ilang luxury cars tulad ng 2024 Ferrari Roma, 2024 Land Rover Range Rover at 2022 Mercedes GLB 250. Kumilos na ang mga prosecutor para kumpiskahin ang mga ari-arian at sasakyang ito at pinahinto na rin ang paggamit sa humigit kumulang $210,000 cash at mga bank accounts. Ayon sa US Department of Justice, hindi kailanman nagparehistro si Linda Sun bilang foreign agent sa Attorney General at sinadyang itago ang katotohanang kumikilos siya ayon sa mga utos ng gobyerno ng China at mga kinatawan nito. Hindi rin niya inireport ang mga benepisyong natanggap mula sa gobyerno ng China na dapat sana'y iniulat niya bilang empleyado ng gobyerno ng New York. Ayon kay Dennis Wilder, dating analyst ng CIA para sa China, ito ay isang klasikong operasyon ng MSS na nakatuon sa isang naturalized American na may mga koneksyon sa pamahalaang estado ng China na layong impluwensyahan ang laban ng Taiwan. Dagdag pa ni Hoffer University Law Professor Julian Koo sa isang tweet, ang kasong ito ay nagpapakita kung gaano kalaking tulong ang mga tinatawag na influence agents sa China sa pagbalangkas ng pulisya ng US kahit sa lokal na antas. Tinukoy ng pro-democracy leader na si Wang Dan na si Linda Sun ay dating assistant ni Grace Meng, isa sa pinakakilalang Asian representatives sa New York, bago siya naging Deputy Chief of Staff ng gobernador. Ang kanyang posisyon ay napakasensitibo, kaya nagkaroon siya ng access sa maraming mahahalagang lihim at direktang partisipasyon sa mga kritikal na desisyon ng pamahalaan ng estado. Dahil dito, mas delikado ang kanyang pag-espiya kumpara sa mga naunang kaso. Ayon kay Wang Dan, ang kasong ito ay may malalim na epekto sa seguridad ng gobyerno ng US at sa relasyon ng US at China. Bukod sa inilalantad nito ang katiwalian sa gobyerno ng estado ng New York,
Itinatampok din nito ang komplikadong ugnayan sa pagitan ng US at China. Binigyang diin ng US Department of Justice ang kahalagahan ng FARA at sinabing mas agresibo nilang babantayan ang anumang mga aktibidades ng mga hindi rehistradong dayuhang ahente. Noong Setyembre 3, araw na maaresto sina Linda Sun at Christopher Wu, naglabas ang Washington Post ng isang ulat na nagsiwalat ng 6 na buwang investigasyon sa mga marahas na insidente noong bumisita si Pangulong Xi Jinping sa San Francisco noong Nobyembre. Natuklasan na may kinalaman ang mga diplomat ng China sa pag-organisa ng mga pag-atake ng mga pro-CCP supporters laban sa mga nagpoprotesta.